po si Sanibel Casas Mistoso, tapos 25 years old na po ako. At bali mga 7 years ako nakapakinig sa Addicts FE. Ang parte ng katawan ko, hindi ko magalaw. Ang nagalaw ko lang noon, mga years po, yung bibig ko, hininga ko at mga mata ko. O, paralisado po lahat talaga. Tinignan ako doon ng doktor in X-ray. Sabi ng doktor may nabasag daw sa spinal cord ko na buto. Tapos hindi po sila sigurado. Pero yun ang tinignan nila na dahilan ng pagkakaganito ko. Lagi nga akong ituturang sa Panginoon, Lord, bakit po pa ako binuhay? That time po kasi nung ni-refer na po ako sa Cagayan, agaw buhay po ako. Tapos sabi ng mama ko, ng doktor doon pagkarating namin, na utasan lang natin itong liig niya at lagyan ng tubo para dito na ilabas yung hininga niya. Gagawin natin ito para mabuhay siya ng 1 month. Pero papa ko ayaw niyang pumayag. Bahala na kung mamatay yung anak niya. Pero mama ko gusto pa niya mabuhay ako, makita pa ako. Doon po, nagtanong po ako sa Panginoon, Lord, bakit mo pa ako binuhay, Lord? Na ganito ang buhay ko o ganito lang kalagayan ko. Wala talagang pag-asa, parang madilim yung pag-iisip ko, pati yung puso ko, puno ng galit sa mundo. Nadagdagan pa po yun nung nagkahiwalay yung parents ko. Doon po kasi sa Bukino, lagi lang TV yung pinapanood ko. Wala namang naibibigay na maganda sa akin. Tapos dito sa Davao, nalipat na kami dito. Radyo naman yung pinapakinggan ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pag may mapakinggan ako na isang station dito na makapagpasaya sa akin na mawala tong tinis sa puso ko, tapos galit at kabigatan po. Pinahandaan ko ngayong inikot yung dial ng radio ko. Nagtaka po ako dahil may napakinggan ako. Hindi ko alam na Addicts FE na pala yun. Tapos that time po, sabi ko, Lord, parang na-surprise po ako na may napakinggan ako na Christian music. Kasi ang alam ko po, ma'am, yung mga radio station na pinapakinggan ko, ay nagpapatugtog lang po sila ng Christian song tuwing signing on lang po. Nagtaka po ako 1 PM yun. Habang pinapakinggan, patuloy kong pinapakinggan yun, naramdaman po sa puso ko, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Tapos yung emptiness na naramdaman ko sa puso ko, parang unti-unti nawawala po siya. Parang nangusap ang Panginoon sa akin po. That time po, bigla lang pong tumulo yung luha ko. Tapos sabi ko, Lord, salamat sa pagsagot mo sa panalangin ko. Ngayon na naramdaman ko po kung sino yung dapat kong tawagin o kung sino yung tawagin ko talaga na sumasagot sa mga panalangin ko. That time din po yung ma'am na napakinggan ko yun. First time na napakinggan ko. Everyday na po, pinapakinggan ko. Yun ang nagbibigay na excited sa buhay. Sabi ko nga, Lord, salamat talaga sa Addicts FE dahil malaking blessings po to. Yung mga Christian music niya po na pinapatugtog, yun po, nagko-comfort sa akin. That time din po, ma'am, nasagot yung tanong ko nga, bakit ako ang binigyan mo ng ganitong buhay? Bakit sa batang edad ko, ginanito mo ako? Anong purpose mo? Bakit mo ako binuhay pa? Kung hindi ako nagkaganito, Lord, siguro patay na po ako o nasa kulungan na po ako. Kasi, mainitin po yung ulo ko. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Na makilala ka. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, blessings tong buhay na ibinigay mo sa akin. So, gagamitin ko to para sa iyo. Sa kaluwalhatian. Ginagamit ko po to sa pag-share ng Word of God through Thix. Mga 200 plus yung pinakasahan ko everyday. Kasi may nag-support po sa amin na kapatiran namin na bibigyan kita ng supportan kita ng load everyday. Basta bahagi mo tumulong ka sa pag-share ng Word of God. Yun po ang gusto kong mangyari sa buhay ko, na magamit talaga ako ng Panginoon. Naglilingkod na po ako sa Panginoon kahit through text lang po. That time po, sabi ko na, Lord, gusto ko mag-ministry, dagdagan mo pa yung ministry ko. So nag-pray po ako sa Lord,
tuwing pumipikit po ako, nakikita ko po yung Queen Bank. Tapos mga months pa yun, dinasal ko sa Panginoon. Inayawan ko, hindi ko tinanggap, parang hindi ko tinanggap. Kasi wala naman akong trabaho, tapos ganito ako. Tapos pray na naman ako, Lord, bigyan mo po ako ng ministry, dagdag na ministry. Tapos tuwing pumipikit po talaga ako, yun po yung nakikita ko. Sabi ko, Lord, bakit ito yung binibigay mo sa akin tuwing nagpipray ako ng ministry, dagdag na ministry. Tapos kung bubuksan ko naman yung mata ko, nakikita ko yung mga hadlang na baka ganito sabihin ng mga tao na bakit ka tutulong pa, ikaw yung tutulong. Yun. Tapos mga 1 month yun, lagi ko pong sinasabi na, Lord, I trust you, ikaw nang bahala dito, ikaw namang may-ari sa lahat eh. So yan, kinuha ko po at minisage ko po si Pastor to na bigyan mo ako ng isang Queen Bank po, Pastor, dahil yun po yung sinasabi ng Panginoon sa akin eh. Yun po yung gusto niya ipaabot na ministry, dagdag ministry sa akin. Sa ato ang mga friends nga naghatag pinaagi sa piso para sa radyo, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Siya maghatag niining pinilo nga panalangin tungod kay hibaluta nga siya ang atohang Jehovah Jireh. Sana marami pa pong sumusuporta sa DixFA kasi sa DixFA po, totoong ang DixFA ginamit talaga ng Panginoon, parang ginagabayan talaga ng Holy Spirit po. Kasi tuwing nakikinig pa ako sa DixFA, ang DixFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon na ay bawal itong gawin mo, tapos huwag kang mawala ng pag-asa, trust me lang palagi.